Alam nyo na usapan ngayon ay yung si Senator Rapi Tulfo at si Vice Ganda raw po ay magkaibigan or malalim na magkakaibigan sa pamilya. Okay? Kaya nababanggit yan dahil lately dun sa issue ng kinasasangkutan ng Showtime at ni Vice Ganda, ang dating ng kampo ni Senator Tulfo ay parang mas hindi naman pumapabor o parang walang negatibong comment siya laban kay Vice Ganda sa kabila ng ito ay sinususpindi ng MTRCB at sinasabi nga ni dating Senador Juan Ponce Enrile na talagang hindi maganda ang sinasabi nito sa television. Pero ito, meron akong paparinig sa inyo, ewan ko kung inyong makukuha ito, kung issue ho tungkol doon sa kanilang dalawa. Talagang magkaibigan ang dating eh. Kaya nga, sandali gusto ko lang iparinig. Bagito pa lang po ako sa comedy bar ay sinusuportahan na po ako ni Sir Rapi Tulfo at ng pamilya niya noon pa. Hindi lang ako, kaming mga magkakaibigan sa comedy bar, kami nila Kiray, ayan sila MC, sila si, pero hindi kayo favorite, kami lang ni Kiray. Kaya matagal na kami magkakilala at naka-experience ako ng kabutihang loob mo at ng pamilya ninyo. At ngayon po, gusto kong magpasalamat muli sa inyo. Anytime. Hindi ko pa po bang ipagmalaki yun o close pa rin tayo? Pwede. Yes. Ganun ka rin, pinagmamalaki din kita sa mga tao, sinasabi ko, itong si Vice hindi nagbago, hindi katulad ng iba kapag sumikat na yumaman, hindi na mamansin, pero si Vice namamansin pa rin. Opo. Hahabulin ko kayo pag nakita ko kayo. Thank you. Dapat ganun palagi. Pero nagbago naman ho ako ng konti. Gumanda naman ho ako ng konti ngayon, sir. Ayan At least meron kayong idea. Kumpara sa dati yung nakita sa akin, paano nyo ma-differentiate yung dating pinapanood yung Vice Ganda sa comedy bar sa ngayon po? Ang dami mo ng alahas ngayon at mamahalin ng mga gamit mo. Hindi lang ko po kay Tita Silinto. Dati yung mga... Ayan So, ayan po. So, yun yung pinarinig ko lang pagpatuloy na magkaibigan sila. Ayan, okay? So, kayo naman na mamamayang Pilipino, wala namang masamang intention, kundi issue lang po yan na talagang meron silang palang malalim ng pagsasamahan. Kaya nga lang ho, siyempre, senador po kasi si Rapi, di ba? Senador Rapi Tulfo. Ay pag ang issue po ay tungkol sa kapakanan ng kabataan at magandang dapat mapakinggan sa telebisyon, palagay ko mangingibabaw ay yung interest na kakarami, hindi ang pagkakaibigan, hindi ba? Kayo, ano ang inyo pong tingin? Kahit ba senador ka na or ikaw ay nasa gobyerno, kahit na alam mo maaaring lumalabag sa batas, sabi nga ng iba ay baka umaabuso sa kasikatan, pero dahil kaibigan mo, ipagtatanggol pa rin ba? Yun ang tanong. Kasi sa hanggang ngayon, wala po akong naririnig na negative na comments or statements si Senator Tulfo laban kay Vice Ganda sa kabila nga nung pagiging controversial. Ay alam nyo, nabanggit ko lang si Senador Enrile, dating senador at saka Chief Legal Counsel. Matindi po yung statement niya na talagang may pagkabastos daw, ba sabi ni Enrile, yumaman daw sa kabastusan, grabe So ganon, sa television. So ang layo ng mga statement ng Chief Legal Counsel ng Pangulo, dating Senate President, veterano sa politika at abogado, kaysa sa bagitong senador na Rapi Tulfo at kaibigan pala ng Vice Ganda. So, ang issue rito nga di ba ang akin pong observation at paniniwala, pasintabi na hindi naman tayo nagmamagaling. Dapat ang pagkakaibigan ay may limitasyon. Pag alam nating umaabuso or maaaring lumalabag sa batas or nakakaapekto sa publiko, yun ba'y kailangan pa rin ipagtanggol dahil kaibigan? Well, kaya kasi na itatanong ito, kasi kung civilian si senador or si Tulfo ay hindi senador, ay okay lang yan, hindi tayo makikialam. Buhay niya yan Pero isa po ay elected senador. Okay? Pag sinabing elected senador, yan po ay government official. Maliban sa gumagawa sila ng batas, dapat alam nila ang mga batas at alam naman niya ang mga batas na maaaring nilabag ng Showtime at ni Vice Ganda, hindi ba? Kaya nga sinususpindi siya ng MTRCB ng 12 days hanggang ngayon hindi pa na-implement.
Ayun po yun eh. So, well, kaya nga po talaga tayong mga Pilipino maging maingat po tayo sa pagkilatis ng mga kandidato, mga gustong maghawak ng mga sensitibong posisyon sa pamahalaan, lalo na ho pag mag-i-eleksyon. Kasi pag sila po ay nagkamali kayo ng ilalagay sa nasusuportahan, at pag dumating po yung mga hindi naman pagsubok o ganitong mga issue, dito ho kayo magdadalawang isip, bakit nga ba ganon? Di ba? Samantalang kung inaaral nating mabuti, tama lang na suportahan si Senador Tulfo ba o hindi, di ba? Well, sa mga supporters ni Tulfo, huwag kayong magtatampo dahil kinukumpara ko lang kung civilian o hindi senador si Tulfo, okay lang kung ano man ang kanyang paniniwala kay Vice Ganda. Pero siya po ay senador na eh. At batas na ho ang pinag-uusapan dito, di ba dapat meron ng pagkakaiba yan? Pero hindi pa rin. Okay? Ako, naniniwala ako dun sa sinasabi ni Senador, dating Senador at Chief Legal Counsel Enrile. Kasi siya pala'y nanonood at napapanood niya na talagang hindi maganda sa publiko. Kaya tama lang yung aksyon ng MTRCB, Office of the President. Kaya nga lang ho, parang nakangantsaw po at binabaliwala ng showtime yung suspension. So dito masubukan. Kaya tama din yung private sector tulad nung ano ba yan? Samahan ng social media broadcast ng Pilipinas Incorporated na nag-file ng kasong kriminal. Ang kasong kriminal yata na ipinanilay about cybercrime. Okay? Pero meron pa hong batas tungkol sa child abuse. Di ba? Meron pa siyang issue dyan. Marami hong mga batas tungkol sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan. At huwag silang dapat nakakarinig o nakakakita ng mga masasagwang mga bagay, mga statement, biro man o totoo sa national television. So maging maingat. Anyway, so itong nangyaring ito, mukhang nagkakasubukan pa. Hanggang saan ang batas? Sino ang tunay na kaibigan, sino ang hindi? Pero ako naniniwala, pag may paglabag sa batas, dapat isa-isang tabi ang kaibigan. Suportahan ang batas. Suportahan ang pagdisiplina kung kinakailangan. Hindi yung may batas na, pero dahil kaibigan, dahil kakilala, ipagtatanggol or ibabaliwala. Mukhang hindi ho tama yun. Ang kapakanan ng majority, ang kapakanan ng nakakaraming Pilipino, especially ang mga kabataan, protektado yan ng gobyerno at ng mga batas natin. Yun ang dapat mong ibabaw. Any comment o reaksyon sa isyong ito? Walang personalan, issue lang ho. Ano ang pagkakaiba ng kaibigan at ng batas? Ano ang dapat pairalin? Batas o pagkakaibigan? Kapag kaho yang usapin yan, batas ang dapat mangibabaw. At hindi ko naman sinabing guilty na sila. May proseso naman yan eh. Pero at least sa umpisa, ipakita ang responsibilidad ng batas sa magitan po ng mga kinaukulang tao o opisyal. Nasa gobyerno o nasa pribadong sektor, dapat nire-respeto natin ang kabutihan para sa kabataan. Hindi ho ba?